Magandang araw, hapon, or gabi man sa inyo mga manunood at mga tagapakinig ng mga horror stories. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kwento ng isang taxi driver na nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari sa isang gabi ng pamamasada. Ang huling pasahero. Madilim ang paligid. May tunog ng tahimik na lansangan, konting ugong ng sasakyan, at malayong tilaok ng manok. Alam niyo, matagal na akong namamasada bilang taxi driver. Sanay na ako sa iba't ibang klase ng pasahero. May masayahin, may tahimik, may lasing na kung ano-ano ang sinasabi, at may mga sadyang kakaiba. Pero sa dami ng beses kong namasada sa gabi, may isang pangyayari na hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Tunog ng taxi na umaandar sa kalsada, bahagyang ingay ng radyo, tunog ng mga kuliglig sa tahimik na gabi. Gabing-gabi na yon, mga pasado 12:00 na siguro. Pagod na ako, pero naisip kong kumuha pa ng isang huling biyahe bago umuwi. Malapit na ako sa pauwian nang mapansin kong may isang babae na nakatayo sa tabi ng poste sa isang madilim na kanto ng subdivision. Nakaputi siya, mahaba ang buhok at nakayuko lang. Parang hindi siya mapakali, pero hindi naman gumagalaw. Napatigil ako sandali. Sa totoo lang, may kung anong kaba akong naramdaman. Pero dahil trabaho ko to at sanay na ako sa iba't ibang klase ng pasahero, hindi ko na lang pinansin ang kutob ko. Huminto ako sa harapan niya at binuksan ang bintana. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa taxi. Tahimik lang siya habang binubuksan ang pinto sa likod. Sumakay siya nang hindi man lang ako tiningnan. Mahina ang boses niya nang magsalita siya. "Sa may dulo ng subdivision, Manong." Hindi ko alam kung bakit, pero may bumigat na pakiramdam sa loob ng taxi. Tunog ng makina ng taxi na tumatakbo. Marahang ugong ng gulong sa kalsada. Tahimik kaming bumibiyahe. Madalas, kahit ang pinaka-introvert na pasahero, gumagalaw, bumubuntong hininga, o kahit paano'y may ingay. Pero siya, wala. Para bang hindi siya humihinga. Napasilip ako sa rear view mirror. Nakayuko pa rin siya. Mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Ang balikat niya ay hindi man lang gumagalaw na parang hindi siya humihinga. Maya-maya, napansin kong parang lumalamig sa loob ng sasakyan. Ang aircon ko noon ay nakapatay. Pero bakit parang bumibigat ang hangin? Ramdam ko ang malamig na hangin na parang may ibang presensya sa loob. May narinig akong mahina, parang bulong. Hindi ko sigurado kung galing sa kanya o bunga lang ng pagod ko. Ayoko nang lingunin siya, kaya tumutok na lang ako sa kalsada. Tunog ng pagbagal ng sasakyan habang papalapit sa dulo ng subdivision. Nang makarating kami sa dulo ng subdivision, nakita kong lumang bahay ang nasa harapan namin. Parang walang nakatira. Sira-sira ang bakod, walang ilaw, at parang ilang taon nang hindi nagagamit. Tumingin ako sa rearview mirror para ipaalam sa kanya na andito na kami. Pero pagtingin ko, wala na siyang nakaupo sa likod. Napakabig ko sa manibela sa sobrang gulat. Hindi ko narinig na bumukas ang pinto. Wala akong naramdamang paggalaw. Paano siya nakababa nang hindi ko man lang namalayan? Mabilis akong lumingon sa likod. Umaasang baka bumaba lang siya nang hindi ko napansin. Pero walang kahit sinong tao sa paligid. Wala kahit anino. Tunog ng pagbukas ng pinto ng taxi, yabag sa semento. Dali-dali akong lumabas ng taxi. Kinilabutan ako, pero hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko,
Nasa isip ko lang ba to? Baka naman pagod lang ako. Sa gilid ng bahay, may nakita akong matandang lalaki na nakaupo sa bangketa. Nagyoyosi. Nilapitan ko siya. Manong, may bumababang babae dito? Tanong ko, kahit alam kong wala naman talaga. Tumingin siya sa akin, saka bahagyang ngumiti. May nakita ka na naman, ano? Nanindig ang balahibo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit siya at mahina niyang sinabi, Araw-araw may taxi na humihinto dito. Iba-iba ang driver pero pareho ang kwento. May babaeng nagpahatid dito tapos biglang mawawala. Matagal nang walang nakatira sa bahay na yan, hiho. Parang sumikip ang dibdib ko. Sino po siya? Tanong ko, kahit takot akong marinig ang sagot. Dati siyang estudyante rito. Minsan umuwi siya ng 10 oras ng gabi at sumakay ng taxi pero hindi siya nakauwi ng buhay. Nasagasaan siya malapit sa kanto. Simula noon, bumabalik siya gabi-gabi, naghahanap ng taxi na maghahatid sa kanya pauwi. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig. Napatingin ulit ako sa bahay. Alam kong wala namang tao roon, pero pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa dilim. Tunog ng pagsara ng pinto ng taxi. Mabilis na andar ng makina. Mabilis akong bumalik sa taxi at pinaharurot ang sasakyan. Hindi na ako lumingon. Ayoko nang makita kung may nakatingin nga sa akin mula sa loob ng lumang bahay. Mula noon, tuwing may nakikita akong babaeng nakaputi sa kalsada sa hating gabi, hindi ko na lang sila pinapansin. Baka kasi, hindi lang sila basta pasahero. Baka may hinahanap silang hindi nila makita.